Hello everyone, this is Dave Vallejos. So right now we will be talking about Kaiser. So before I start, I will give you a quick background about myself. I am a licensed financial educator and associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines. And I am proud Kaiser long-term care plan holder already for 8 years. So personally, no, nagagamit ko na tong Kaiser health card ko. And because this is one of the best HMO right now in the Philippines kasi ito yung nagka-cover for long term. So kahit tumanda tayo, covered pa rin tayo lalo na pag wala na tayong HMO sa company natin. So tinatawag itong Ultimate Kaiser Health Builder because this is 3-in-1. So it means meron na itong healthcare or HMO na magagamit sa hospital but meron din siyang kasamang insurance and savings. So tumutubo din yung pera na hinuhulog natin dito. Which is yun yung malaking advantage kasi sa normal na HMO, pag bayad mo na siya, hindi mo na siya um, mababawi yung pera mo pag hindi mo nagagamit. So, background about Kaiser, we are duly accredited with the Department of Health. At the same time, we are registered and regulated by the Commission, Insurance Commission with the license number HMO 2017-04-R and likewise we are also registered with Securities and Exchange Commission with an authorized capital stock of 160 million. So yun yung required kasi dyan, no, is dapat meron talaga tayong capital stock, no, kasi napaka-importante na stable yung company. And our medical director is Dr. Lea Uyolo, who is also an active officer of FAMOC or the Philippine Association of Health Maintenance Organization. So since Kaiser started in 2004, no, more than 2 decades na po si Kaiser, no? So magto 25 years na din po yung Kaiser. And ako personally 8 years na ako dito. And so far, very satisfied talaga ako sa mga services na nagagamit ko sa Kaiser, especially sa hospitalization, sa annual physical exam, no, tsaka mga dental ko. So, we have more than 12,000 accredited doctors and still counting, no? Padami na din yung ating mga hospitals and clinics nationwide na pwede nyo gamitin si Kaiser. So, makikita nyo naman yun sa website natin yung mga pinakamalapit na hospital, lalo na sa mga probinsya ninyo. And si Kaiser din, aside sa mga accredited hospital, meron din siyang mga sariling medical centers na siya yung nagmamay-ari. So 9 clinics and it's still expanding. And of course, no, we have 24/7 hotline, customer service na pwede nating tawagan anytime lalo na mga emergency or may bigla tayong gagamitin sa mga benefits ng Kaiser. So nakalagay din po yan dyan. Okay, so our Kaiser clients, no, they put on their trust in Kaiser Health Card. So nandyan po yung Senate, no, Supreme Court, Court of Appeals, PISA, and Philippine Coast Guard. So sila po yung mga malalaking corporate accounts na sa sobrang daming HMO, no, Kaiser yung kinuha nila. So of course, hindi naman siguro sila kukuha ng Kaiser kung pipitsuging kumpanya lang ito ng healthcare, 'di ba? So this is our government and ito yung kinuha nilang HMO para sa kanilang mga empleyado. Okay, so one of the biggest hospitals na covered, no, or accredited ng Kaiser is yung St. Luke's, Makati Med, the Medical City, and then marami pang iba. Makikita naman natin yan sa list of hospitals natin sa website. So pwede niyo akong tanungin about that. And ano bang kaibahan ng Kaiser sa mga traditional HMO? Kasi ako before, meron akong HMO sa company ko, no? Kasi seaman ako dati. So, yearly kaming nagbabayad doon. Pag hindi ko siya nagamit, bayad na siya. So, sayang, di ba? So, dito sa Kaiser kasi, long term siya. Ibig sabihin, 7 years lang ako maghuhulog dito. Doon naman sa short term, hindi guaranteed, no, na mare-renew ko siya. Di ba? Lalo na pag gamit na gamit ko siya, no? Malaki yung claims ko doon sa aking short term. And at the same time, mostly sa kanila is until age 60 years old lang. 'Di ba? Yung mga short term natin and hangga't nandun lang tayo sa company, dun lang din tayo covered. Tapos wala yun siyang kasamang insurance. So kung ma-accident tayo or something happens sa atin, pumanaw tayo, wala yun siyang kasamang insurance kasi HMO lang siya. And kung hindi naman natin nagagamit, no, nasasayang lang yung bayad din natin kasi yun nga, hindi tumutubo yung pera. Unlike dito sa long term,
10%, no, yung tubo ng pera natin. At the same time, pag hindi natin nagamit yung ating healthcare, hindi tayo na-hospitalize, 85% ng nahulog nating premium ibabalik sa atin for non-utilization. So parang bonus siya pag healthy tayo, 'di ba? So yun yung kagandahan. And then guaranteed lang siya na 7 years lang talaga tayong maghuhulog sa ating long-term healthcare. So may kasama na yan siyang long-term healthcare, term insurance, accident insurance, and dismemberment. And pag hindi tayo umabot ng 7 years, may nangyari sa plan holder, fully paid na yung 7 years. So mawi-waive na siya. At pag permanently disabled na tayo, mawi-waive na din po yung ating healthcare. Hindi na tayo maghuhulog doon. Pero covered pa din tayo. So yun yung advantage ng long term kasi mas maganda yung long term yung kinukuha mo. I'm not against sa short term. Pag meron kang short term ngayon sa company mo, it's good kasi it means hindi mo magagamit yung long term mo. Naka-standby lang siya dyan habang tumutubo yung pera mo dyan. And remember, meron kang 85% na makukuhang bonus pag hindi mo nagamit si long term. By the time na wala na yung short term mo, ang laki na ng budget mo sa long term kasi lumaki na yung pera mo at the same time, no? May magagamit ka na pag wala ka na sa company or kung tumanda ka na kasi until age 100 yung coverage mo sa long term. Okay? So, ang kagandahan din dito sa ating long-term healthcare, no, very flexible siya and pwede mo siyang matransfer sa family mo lalo na pag may mangyari sa atin. Okay? And then pag hindi mo naman nahulugan tong Kaiser mo, example, hindi mo natuloy yung hulog mo, meron kang 2 years na consideration. Imagine mo yun, hindi agad siya mawawala sa'yo pag hindi mo mahulugan. 'Di ba? So, yung pre-existing sa mga short term, no, hindi yan siya covered during first year. And then, continuous kang maghuhulog dyan hanggat gusto mong covered ka. So, unlike sa Kaiser na fix lang siya na 7 years. Okay, kasi marami tayong mga klase-klaseng mga HMO eh. Yung sa amin dati, we are kinuha ng company ko is PhilCare. Pero marami pa yan. Merong mga MaxiCare, IntelliCare, Medicare. So, ngayon mga short term. Okay? So, sa long term naman yun, si Kaiser Long-Term Healthcare. Okay? So, ang advantage kasi ng Kaiser Long-Term Healthcare is kung i-base mo siya sa solid financial foundation, no, 3-in-1 siya. Kasi napaka-importante kasi na pag nag-build ka ng finances mo, pinakauna talagang priority natin is yung health natin. Dapat meron kang healthcare, di ba? Kasi anytime pwede tayong magkasakit. Tapos dapat meron ka ding insurance. Kasi if may mangyari sa atin, dapat may instant money matatanggap yung family natin. Insured ka ba? Yun yung tanong, di ba? So magkaiba po yung insurance sa healthcare ha. Kasi kahit na meron kang mga Sun Life, ako meron akong PhilAm Life, Coco Life, Manulife, at ano pang mga insurance company yan, Manila Bankers Life, iba din yung purpose ng HMO or healthcare. Kasi yung sa kanila, yung hospitalization mo dyan is riders lang, which is critical illness and hospital income benefit. So, ibig sabihin, dapat ma-diagnose ka dyan ng critical condition. Unlike sa HMO, no, kailangan mo rin ng HMO or yung long-term healthcare ng Kaiser kahit may insurance ka na. Kasi ito yung magagamit mo sa yung mga hospitalization, mga laboratories, X-ray, ECG, sa ihi, sa dugo, sa dental. And para kang VIP sa hospital kasi may papakita kang card dyan sa Kaiser mo. So, pag meron ka ng healthcare, importante meron ka ding insurance and then ma-manage mo ng tama yung utang mo. And then dapat meron ka ding emergency fund ha, yung pera mo sa bangko na anytime pwede mong magamit pag may emergency ka sa bahay or sa family mo. And lastly, doon ka na mag-i-invest pag na-build mo na yung foundation mo. Kasi ang common mistake ng mga Pinoy, nag-i-invest sila kaagad, di ba? Pag may pera, no, invest ka agad sa business, sa real estate, sa stock market. Pero pag magkasakit, i-withdraw din kaagad nila yung investment or ibebenta, isasangla yung bahay, yung sasakyan, yung lupa. So, ang kagandahan dito, pag Kaiser yung kinuha mo, 3-in-1 na siya. So, meron ka ng long-term healthcare, so may HMO card ka na, meron ka ng life insurance at investment. So, kaya siya tinawag na 3-in-1. Okay? So, complete financial plan yung Kaiser because if we die too soon, kunin man tayo ng maaga ni Lord, meron siyang instant money para sa family natin. Hindi natin hawak yung buhay natin, no? But if we love our family, we need to be insured.
And then kung magkasakit naman tayo pero hindi tayo kinuha ni Lord, kailangan lang natin ma-hospitalize, no, or magpa-admit sa hospital, meron tayong healthcare. Ito yung sabi ko, advantage sa'yo pag may card ka sa private hospital kasi ang unang tanong sa'yo dyan is kung meron kang HMO or health card, no? Kasi meron silang HMO department sa mga private hospital. Kasi personal experience ko kasi yan sa family namin, wala kaming healthcare. So, napakahirap yung manghihingi ka ng tulong, no? Sa gobyerno, sa ibang tao, ang dami mong mahahassle, magpapa-GCash ka. So, ngayon pa lang might as well, no, iplano na natin yung healthcare natin kasi darating talaga sa point na maniningil yung katawan natin, and napaka-importante na prepared tayo kung kahit anumang sakit or magagamit natin sa ating mga medical, sa ating mga dental, no? And kung tumanda ka man, wala kang problema sa pagtanda mo kasi long term nga siya, covered ka until age 100 and then meron siyang investment. So yung hinuhulog mo dito, hindi siya natatapon kasi tumutubo siya ng 10%. Okay? Kasi naka-invest. So yun yung kagandahan sa plan na to kasi 3-in-1. And 7 years ka lang maghuhulog sa Kaiser and then yung pera mo in 13 years tutubo yun siya. So yun yung advantage. But at least, no, 7 years lang fix na maghuhulog kasi sa ibang HMO, yearly talaga yung hulog mo kung gusto mong covered ka lagi. And example sa plan na to, K100. So, ang hinuhulog ko dito, no, ito yung kinuha ko eh. 5,800 yung hinuhulog ko na plan. Pag nag-annual ka, naka-discount ka ng 2 months. No? And sa 7 years, that is 411,000 yung contract price niya. So, balik tayo sa plan. 7 years lang fix maghuhulog. So, saving period ang tawag dyan. No, kahit after 7 years, hindi ka na maghuhulog. Okay? So, pag naka 1 year ka na sa Kaiser mo or nag-annual ka, meron ka ng annual physical exam benefit. So, magagamit mo na to sa yung mga laboratories like sa ihi, urinalysis, fecalysis, X-ray, CBC, no, sa dugo natin, ECG sa heart natin. Ayan, pwede mo nang ipatest yan lahat. And dental benefits, magagamit mo na din siya. Magpa-dental cleaning ka, dental check-up, simple tooth extraction, no? Temporary pasta, ayan. And meron kaming member dito, 2 months lang siya naghuhulog, tapos na-accident siya. So fully paid na yung 7 years pag ganun. And then matatransfer sa beneficiary mo yung plan, sila na yung makakagamit sa healthcare at makaka-claim ng insurance, pati yung investment. And then pag totally disabled po tayo, waive na din yung 7 years, hindi na tayo maghuhulog. Then magagamit na din po natin yan, no? Pag naka 1 year tayo sa ating hospitalization, pag magpa-admit tayo, meron tayong sariling room, hospital room, depende sa kinuha nating plan. And sa K100 na plan, meron tayong 60,000 yearly hospitalization budget. And yung insurance natin dyan, good for 20 years. And we have more than 1,000 hospitals and 2,000 doctors na accessible natin as long as you have your healthcare funds. So again, this is 7-year plan. So fix lang po yun na maghuhulog tayo for 7 years. So after 7 years, Dave, anong mangyayari sa Kaiser ko? Of course, no, continue pa din yun. So in the first 1 year, ito po yung kasama sa ating annual physical exam, no? So tignan po natin yan. Yan kasi yung covered ng ating annual physical exam, no? So magagamit natin yan siya once a year. And yung ating dental benefits, ito yung sinasabi ko kanina, magagamit natin to siya pag naka 1 year na tayo sa Kaiser or nag-annual tayo. And then, no, yung basic health benefits din natin, ito po yung covered natin. So sa mga accredited physician fees natin, especially surgeon fees, no, sa operating room, hospital intensive care. So ayan, yung hospital room natin, covered na din po yan siya. Okay. So after 7 years, dito na papasok, no, yung extended period. So during this time, covered pa din tayo ng hospitalization pero hindi ka na naghuhulog sa Kaiser mo kasi tapos ka na, 'di ba? Fully paid na siya. Pero continue pa din siya, no, yung hospitalization, and covered na yung outpatient sa time na to. Meron ka ng anytime, pwede ka na magpakonsulta or check up. And then this time, after 7 years, covered na yung maternity, pre-existing illness is ika-covered na nila, pati yung related diseases. And then 10% na yung tubo ng investment mo dito sa Kaiser.
Okay, and then continuous pa din yung waiver. Installment due to death, member's choice of room, no disability, and life insurance niya. Okay, so that is during extended period. And after ng extended period, ito yun na yung maturity. No, at the end of the 13 years. So, during maturity, no, kasi 7 plus 13 is 20 years. No, dito na mo na makukuha yung total ng maturity value mo. So, this is good as cash. Plus, pag meron ka pang bonus, 85% sa nahulog mo, 350,000, that is the bonus. Okay, so anong gagawin mo dun sa maturity value? So, pwede mong i-withdraw lahat yan, good as cash. Okay? Pwede kang mag-withdraw lang ng portion, tapos yung remaining, hayaan mo muna siyang tumubo pa. And then let it grow continuously. Pwede mo ding hayaan yung pera mo dyan na mag-grow pa din continuously. Okay? So, of course, this is depends sa market natin. But so far, napakaganda talaga ng performance ng ating pera dito sa Kaiser. So, kaysa hayaan mo lang yung pera mo natutulog sa bangko, no? Dito, 7 years ka lang maghuhulog, that is 5,800. Meron ka ng 1.1 million, no? Sa maturity. Pag sa bangko, hindi yan naabot ng 1 million yung 7 years mo na pagsisave. Tapos covered ka pa. 'Di ba? And then at the age of 60, meron kang 6.4 million. This will be your retirement fund. And kung hahayaan mo lang yan siya, kukunin mo at the age of 65, magiging 10.4 million yung tubo ng investment mo. 'Di ba? Ang sarap sa feeling niyo magre-retire ka na may ganito kang pera. And dito po sa Kaiser, marami na tayong mga nag-matured na plan, no? Kung titignan mo yung plan ng mga plan holders ng Kaiser sa Kaiser official page, everyday po 'yan. May mga claims at may mga nagki-claim na ng maturity nila. So once again, no, in summary, Kaiser is only 7 years. Pwede kang mag-monthly naguhulog, quarterly, semi-annual, or annual. And then after na 7 years, maghihintay ka lang ng 13 years para dun sa investment mo. And then tax-free po yung total accumulated, no, na makukuha natin sa ating insurance during maturity. And 30 days yung grace period niya, no, bago siya mag-lapse. Pero pag once lapse, no, pwede mo pa rin siyang i-reinstate. Okay? Basta wag mo lang paabutin ng 2 years kasi 2 years yung consideration niya bago totally ma-terminate. Yung other companies kasi, yung ibang mga insurance or healthcare, after 3 months, terminated na after 6 months. Okay? So, this is transferable lalo na pag may mangyari sa atin. No? Pwedeng matransfer siya sa ating beneficiary. Up to 4 beneficiaries. So, 4 po yung beneficiaries mo dito sa Kaiser. PhilHealth partner, no? So, pag hospital tayo, after bawasan ng PhilHealth yung bill natin, yung remaining, si Kaiser na po yung magsisettle. So, para wala na tayong bayaran, depende sa plan na kinuha natin. And insurance commission, regulated po tayo sa Kaiser. Okay, so ito yung sinasabi ko, no, napakadami na nating mga plan holders na natulungan at naka-claim dito. So sabi nga dito, a year from now, you will wish you had started today. Kasi huwag ka nang maghintay kung kailan ka pa nagkasakit, kung kailan pa may emergency sa family mo, saka mo ma-realize, ay, importante pala yung HMO, importante pala yung insurance, importante pala may investment ako pagtanda ko. Kasi yun yung mga realities ng buhay natin. No, magkakasakit at magkakasakit tayo, tatanda tayo, no? Or kukunin tayo ni Lord. Dapat prepared ka. Huwag mong iasa sa family mo. Lalo na pag mga OFW, no? Or breadwinner ka, napakasipag mo sa trabaho or may mga umaasa pa sa'yo. So habang bata ka pa, mag-invest ka na dito sa health mo. Okay, so pag once plan holder ka, may sarili tayong policy. Yung policy natin hindi na yung sa papel, no? May account ka na talaga, username tsaka password. And dun mo makikita, no, mababasa yung policy or contract mo, payment history mo, schedule of benefits, mada-download mo din yung card mo, benefit card mo sa Kaiser. So naka-virtual na siya anytime, pwede mo na siyang i-save sa phone and pakita natin sa hospital. 'Di ba? So hindi na siya nung parang plastic PVC. So, downloadable na siya sa portal. Pag nawala yun, download ka ulit. Okay? So, ayan. At ito po yung mga plan sa Kaiser. Depende po siya sa edad.
If you are 10 to 40 years old, ang pinakamaliit na plan sa'yo is 2,600. No? So that is around 80 pesos a day. No? So marami kang choices. Pwede ka sa 2,000, 3,000, 4,000. Ako, kinuha ko kasi is K100. Yun yung 5,800 kasi mas malaki yung kanyang hospitalization, no? Yearly, and insurance niya 900,000, accident, and investment is 1.1 million. Pag 41 to 50 ka na, dito ka na sa minimum 3,500. 51 to 60 naman is 4,400. Okay? So napaka-importante, no, na i-build mo talaga, na tignan mo talaga na ang Kaiser as an investment, hindi siya expense. Kasi kahit sabihin mong, ay malaki sa akin yung 2,000, 4,000, pag na-hospital ka, mas malaki yung bill mo sa hospital pag wala kang healthcare. Di ba? So you need to invest in your health. Lalo na napakasipag mo sa trabaho. This is for you, no? Reward mo to sa sarili mo na hindi ka ma-hassle pag na-hospital ka or meron kang insurance at saka investment. Okay? So if you have questions about Kaiser, pwede niyo ko i-contact sa Facebook or tawagan, no? Para mabigyan ko kayo ng quotation, depende sa edad ninyo. Basta ko personal experience ko, no, kasi matured na yung fully paid na po yung plan ko sa Kaiser after ng nakapaghulog ako dito ng 7 years, no. Napakaganda ng ano niya, no, yung kanyang coverage kasi long term siya. So unlike sa mga short term na nire-renew mo siya every year, pag hindi ka na hospital, no, sayang din yung binabayaran mo. Merong nagbabayad ng 30,000, 20,000 per year, 50,000 nga pag matanda ka na eh. Pero hindi din guaranteed na mare-renew mo siya, 'di ba? Pag matanda ka na, pag lagpas ka na 60 years old. So, ngayon pa lang na hindi ka pa 60 years old, kumuha ka na ng sarili mong long-term HMO para kahit umabot ka man ng 75, 100 years old, covered ka pa din ng Kaiser. Pag may healthcare ka sa ganitong edad, nababawasan talaga yung iniisip mo sa buhay. Lalo na sa edad natin, maraming responsibilidad. Mas maganda yung advance ka mag-isip. Mapakalusugan man yan o pinansyal, handa ka. Alamin natin ang ibibigay na benefits ng Kaiser, mga nanay at mga popshi, no? Napaka-importante sa atin nito. Alam natin kung gaano kahirap ang meron kang pinagdadaanan, may sakit ka, lalo na pag nag-edad ka na wala kang mabunot at wala kang mapagkunan. So this is the right time, paglaanan natin ang healthcare para anytime na kailanganin natin ng pangpa-ospital, nakasuporta yung healthcare natin at di tayo mag-aalala. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Ang kagandahan sa Kaiser Long-Term Healthcare, pag nagkasakit ka, may pondo ka sa hospital. At pag ikaw naman ay magretiro, may makukuha ka sa Kaiser. At pag ikaw naman ay bumalik na sa ating Panginoon, na hindi naman natin masasabi, 'di ba? May maipamamana ka sa pamilya mo mula sa Kaiser. O 'di ba? Nasa Kaiser na ang lahat.